Everyone, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating mga platforms for CARE 104.3 The Way FM. Kamusta po kayo? Ako po si Lani Okbina, your sister from Phnom Penh, Cambodia. So let's go. Let's talk about missions today, kapatid. Our topic is about what does the world worship today? Sa missions po, mga kapatid, truth be told that if you are not a goer, you are a sender. Sometimes both pa nga. Ano po. But anyway, important thing that should be clear to all of us is that we are all called to obey the Great Commission of God. Now, why do we go to missions? As we have said before, it is because worship does not exist in some parts of the world. And when we say this, we are about the true worship to the true God of the Bible, who came to be crucified on the cross, died, and rose again to overcome death for us. He became our righteousness, making it possible for us to make it to heaven. Now, we have missions because in most parts of the world, particularly about half of the world is still worshiping different gods. For this Sunday and for the next Sundays, we will be talking about these different kinds of worship and gods that the world is worshiping. But before that, let us talk about the basics about worship. Ito po ay isang bahay, napakagandang bahay. Pero bago po itayo itong malaking bahay na 'to, siyempre po dinidesign muna 'to ng architect, mga engineers na kailangan, mga electrical engineers and electrician 'no, kailangan nila gumawa nitong pre-wiring. So nag-uumpisa po sa ganito, sa likod ng mga wall, sa ilalim, sa ceiling, may mga ganito pong tinatawag mga pre-wiring. So 'pag wala po 'tong pre-wiring na 'to, hindi po magfu-function ng mabuti yung lahat ng gamit sa loob ng bahay like yung mga ilaw, mga kailangan ng power. 'Pag may problema din yung pre-wiring, magdudulot 'to ng distraction sa bahay. Tragedy ang kahihinatnan. So bago siya maging ganito kaganda, kailangan muna ng pre-wiring. Gano'n din po tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Ang ating Diyos, siya yung nag-pre-wire sa atin. Siya yung gumawa nitong mga wirings na to sa atin. Siya ang nag-design sa atin. And all of this pre-wiring ay directly related po ito sa design ni Lord sa buhay natin, which is to worship. So, every human being is pre-wired to worship. Napansin niyo po ba to na ang tao talagang nasa na natin, nature na mag-worship. Yung ugali nga na humahanga tayo, it's a sample of that pre-wiring na meron tayong hinahangaan. Kunyari may artista, 'di ba may mga tao nga na grabing fan sila ng mga artista na halos umiiyak na sila sa sobrang paghanga nila dun sa mga artista na gusto nila. Nag-iipon sila, naglalaan sila ng savings nila para lang makabili ng tickets, makapanood ng mga concerts nila o kaya makapanood ng movies nila. So, yun po ay nature na ng tao na magkaroon ng ganong feeling. Pero yun po ang ating pag-uusapan dito sa world religions kasi dahil nga bawat tao sa mundo merong ganitong wiring or pre-wiring na mag-worship. Nagkakaroon ng difference sa object ng worship. Dito po sa world religions, we will also talk about yung mga yung gods naman ng ibang tao na wino-worship nila. And we will try to understand bakit kaya nila wino-worship yun. Bakit kaya hindi sila mag-worship sa totoong God na kilala natin? And dahil po sa worship na to na iba, yun po yung mga tinatawag po natin sa Christian theology na idolatry. Yun po ay napakalaking problema sa mundo. And even inside the church, meron pa rin pong ganitong mga issues na knowingly or unknowingly, ibig sabihin maaring hindi sinasadya ng iba, nafo-fall pa rin sa idolatry. So, nakakalungkot po yung bagay na yun. Pero, praise God kasi we have the Word of God para turuan tayo paano malalaman na nagfo-fall na pala tayo sa idolatry.
na pwede tayo mag-fall sa idolatry or na nasa idolatry na ba tayo. And we all know na sinasabi po sa Bible na many times in the Bible that God hates idolatry. Mula pa sa Old Testament hanggang New Testament, di ba po? Ayaw ng Diyos ng idolatry. Kahit po sa Ten Commandments, di ba po, ayaw, nasa top po yan ng commandments na hindi tayo sasamba ng ibang Diyos, kundi si God lang, si Lord lang. And God hates idolatry so much na maging sa New Testament, makikita natin na ito yung pinipreach ng mga authors. From the Gospels, sa mga letters, hanggang sa Revelation, they are talking about po yung wrath of God dahil po dun sa idolatry na yon. So, makita natin sa Old Testament, grabe na po, di ba? Pero that's about the law. People are living by the law. Pero po sa atin ngayon, after the New Testament, we're living by grace. Yet, hindi ibig sabihin inabolish na yung law. It was a guide for the people in the Old Testament na pinakilala na ang Diyos ay holy. So, even us today, we are included in the spiritual Israel na nasa New Testament. I mean, post-New Testament, pag pinagpapatuloy yung nangyari sa New Testament, we are living by God's grace. And still, the same God that they were worshiping in the Old Testament is the same God na wino-worship po natin sa New Testament. Ibig sabihin, the Holy God sa Old Testament is still the Holy God na we are obeying and we are loving. So, same God na magbibigay ng wrath against sa disobedience, sa godlessness, and sa wickedness. Sabi po ito ni Paul sa Romans, and maybe you still don't know na ang Romans po, very theological. Sa lahat po ng letters ni Paul, Romans is the most theological na letters niya, and napakaganda pong basahin kasi yung Book of Romans po, letter sa mga taga-Roma ni Paul, ito lang po yung church kasi na hindi siya ang nag-found. Kumbaga, hindi siya yung nag-plant ng church sa Rome. Pero nagsulat siya para sa mga taga-Roma that time para ilatag yung gospel sa kanila. So, napakaganda basahin kasi parang yung foundation na, yung gospel na pinreach ni Paul sa ibang churches like Corinthians, Ephesians, Thessalonians, mga sumunod pa Galatians, yung mga pinreach niya doon na gospel, eto yon. And hindi niya na sinulat doon sa ibang letters kasi dati na siyang nag-preach doon about the gospel. Pero kung gusto niyo po malaman kung ano po yung gospel na yun, exactong gospel na yun, na pinreach niya sa ibang churches, eto po yun, yung letter or epistle para sa Romans. Basahin po natin. That's the foundation ng gospel. So sa Romans 1:18-20, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So, pinapakita po dito na yung tinatawag pong natural theology. Natural theology, ibig sabihin po, ito po yung sa nature mismo, or kung titingin tayo sa paligid natin, makita natin yung evidence na there is God. So, yun po yung madalas ding tawagin na general revelation, which is nire-reveal ni God at nire-reveal pa niya sa lahat ng tao na totoong may Diyos. Dahil ito, pag tumingin tayo sa paligid, diba, we will be in awe sa grabing design na ginawa niya, na kahit nga tingnan natin sa ilalim ng microscope, di ba, ang mga gumagalaw na mga cells, ito may nakikita ko dito langgam, magugulat tayo na mag-wonder tayo na ma-amaze tayo sa mga miracles sa paligid natin, at mapapasabi talaga tayo na totoong may Diyos. Kasi kung walang Diyos, sino yung nag-design nito? Sino yung genius God na magde-design ng lahat ng to? Sabi nga, kahit sa mga babies, 'di ba, yung pagbubuntis ng
mga babae, yung pagdadala ng bata, it's a miracle. Lahat tayo dumaan sa ganun na tayo ay naging baby, lumabas tayo sa katawan ng ating nanay, di ba? It's such a great miracle. Yung 9 months na yun, or 7 months, or ilang months yung iba, yung nangyari sa loob ng tiyan ng nanay natin, nangyari sa atin. Grabe po kung alamin natin na yung even science na sinasabi ng iba na katapat ni God na may explain kung na hindi totoo si God. Pero sa science mismo na yun, makikita na there is a true God na nag-design ng mga awesome wonders na to sa paligid natin. So ito po yung sinasabi ni Paul dito sa Romans 1 na walang exempted kasi God revealed himself already sa nature. People are without excuse sa pagkilala kay God. Pero, yun nga po, yung sabi natin kanina na idolatry na kahit God has already revealed himself around us, still, a lot of people reject him. People fall into godlessness and wickedness. And ang iba, they recognize, okay, ginawa ni God, pero hindi pa rin ako maniwala. So, may mga ganun pa rin pong mga tao sa mundo ngayon. And we are to pray for them and we are to reach out to them sa ganoong case. So, pinapakita po din dito sa verse na to yung righteousness ni God na may consequence ang godlessness and wickedness, and that is the wrath of God. Sa mundo din po ngayon, kahit na ito, merong ganito na God has already painted everything and given us all that we need para maintindihan na nandyan siya ang gumawa niyang lahat, siya ang God over all things, siya ang sovereign God. Still, meron pa ring mga tao na kung maririnig niyo po ang wino-worship nila is yung universe. Yung sinasabi na, hayaan natin na idikta ng universe, ibulong mo sa universe ang ano mo, ganyan. Siguro po narinig nyo na po yan. Or anything na sabihin mo, maririnig ng universe. Kapag sinabi mo bad luck din ang ibibigay sa'yo ng universe. Actually, that's what some call it, ano naman po, yung mga nasa position ng absolute idealism or yung mga pragmatics din po ng mga liberal thinkers. Pag sinabi nating mga liberals, sila po yung may mga ilan po sa kanila naniniwala sila sa Bible pero hindi lang Bible. Kumbaga, meron pang iba. The Bible is not the only truth para sa kanila. At meron din namang mga liberals na they are rejecting the truth presented in the Bible. Kung gusto niyo po mag-research about this, absolute idealism. So yan, dyan po nanggaling yung idea na yon, which is very rampant po ngayon. Kung maririnig niyo po sa mga radyo, sa mapapanood sa TV, may mga personalities na may ganyan po magsalita. Universe, mga nagpo-post sa social media, they believe in the power of the universe. So, ang ibig sabihin po nila, universe ang absolute, or yun ang pinaka. Hindi God, hindi si God. Si universe ang nag-create kay God. So, yun po ang position na meron sila. Which is po, sa atin, as Christians, it is God over the universe. Kasi si God ang nag-create ng universe. So, baliktad po, sa absolute idealism. Universe created God. But the truth is, God created the universe. And God has control over the universe. At hindi po katulad po noon sa absolute idealism na ang universe ang nag-change kay God. So, nag-change daw si God. Ibig sabihin, sa iba po, ang tawag po dun is mute. So, sa absolute idealism, He is a mutable God. Mutable, ibig sabihin, changing. Pero po sa atin, sa Christians, He is immutable. Ibig sabihin, He is not changing. Diba po, God is the same yesterday, today, and forever. So God is immutable.
The same God na meron tayo sa Old Testament is the same God that we have in the New Testament, and even up to this day, He is the same God. And even sa mga prophecy na meron sa Revelation, na sinasabi sa atin yung eschatological concerns natin, eschatological matters, He is still the same God na imimit natin doon sa dulo, for that as we have that glorified body na pinramis niya sa atin. So, yan po si God. He is a righteous God na merong wrath. Pero we all know na itong wrath na to ay hindi na po sa atin na mga tumanggap kay Jesus. Kasi po, binihisan na tayo ng righteousness ni Jesus dahil siya ang ating righteousness. So it's not our own righteousness, but it is Jesus who became our righteousness. Kaya po hindi na tayo dadaan dito sa wrath ni God. So as long as we remain in Jesus, sa will ni God, we remain dependent kay Jesus, we are not under this anymore. So yan po ang God na pinresent ni Paul sa Romans, which is giving us burden po sa world, because we all know na dahil sa idolatry, dahil sa pag-worship ng anything na, anyone na hindi nag-worship sa one true God is into idolatry. So, dahil po marami pa ang hindi nakakilala kay God, sa totoong God na meron po tayo, still there are a lot of people in this idolatry, and we are to pray for them and reach out for them. We do not worship in the same manner nung pong mga idolaters. And sadly, we do not worship the same God. Ito po yung sad part about that, na hindi po sila nag-worship sa same God na mayroon tayo. And that's the reason why we have world religion. So, hindi lang po dahil curious tayo, ano kaya yung Islam, ano kaya yung Buddhist, ano kaya yung Hindu, ano kaya yung mga Shinto, mga animes, no? Pwede, curious tayo, but let us always remember na it's good to be curious, but it should lead us to the purpose that God has given us. So, ano po yung purpose ng Lord sa atin? Yung Great Commission, and that is to reach out to these people. Let us pray for now, mga kapatid. Our Father in heaven, we are beyond grateful for all the privilege that you have given to us to serve you, to serve with you, to join you in what you are doing in the world. But on top of that, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at habag sa bawat isa sa amin na inyong anak. Inyo po kaming iniligtas at tinuruan kung ano po ba ang totoong naming halaga at purpose sa mundong ito. Panginoon, kami po ay patuloy na aasa sa inyo habang kami ay inyong ginagamit upang mas marami pa ang maabot ng inyong mabuting balita. Lord, we pray for all the world, those who are worshiping different gods. We pray for wisdom, that as we speak to them, we will speak word that bring life, word that comes from you. We trust that every step of the way, you will be with us, and that as long as we walk in step with you, nothing will victor over us. In Jesus' name, amen. Okay, turning this over now to Momsi Shelo Ibasco. God bless you, mga kapatid. Bye-bye.